Hi guys, today I'm playing Roblox Escape the Hospital. The doctor has gone mad. That level 11. Yeah. What was it doing? Looks like we made it to the X-ray room. Look at that giant skeleton. Pretty huge. Oh my god, why do I get... No! Ah! Ayon sa Bacolod City Police, araw na direktor ng pagnanakaw dalawang aresto. Nagpagkakataon ang dalawang nagsasayang scene bilang mga kasindahan. At nang makaservo, What is this pink stuff? I don't know. Hindi na rin magsasampa na reklamo ang may-ari. Johnson. Nakatuto. Huh, looks like we can only go back. Hello. And some sort of giant bomb again. What did they teleport already? Isa si De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC na mga co-perpetrators sa pinakaharap ng kaso crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si De La Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police o alcalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Villanueva na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay De La Rosa. Pero sa kanila may lumabas na arrest warrant, sinabi ni Remulla na inihahanda na ng DILG ang task force na binubuo ng 10,000 miyembro para sa ilulunsad na anti-drug operations. Binanggit ni Remulla ang region si De La Rosa. Ang Justice Department, sinabing wala pa raw silang impormasyon tungkol dito. Ayon naman kay PNP Chief Jose Benedict Tractates Jr., kikilos lang sila kung may lawful order na pinalabas ang mga otoridad. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa DILG at ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Tractates, iwasang magpakalat ng maniwala sa mga unverified information na kumakalat online. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director Rodrigo Pestosa, wala na nagbaong hawak arrest warrant ang Interpol National Central Bureau Manila. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Pierre Castro, hindi niya kukumpirma o maitatanggi na mayroon ng arrest warrant. Patuloy na sinusubukan ng jury hindi pumasok sa sinato. Pakita sa publiko, wala nang Ito yung ano,
Direct yung tanong. Direct yung tanong. Sa amin, sir, ngayon sa ilang Protektahan ng Pangamalan de la Rosa at ang bawat Pilipino lumalaban sa kanilang pang-aapi, pang-aabuso ng kapangyarihan at korupsyon ng administrasyon. Hindi ko maipagay sa Kongreso ang isang mga kontrapalibang tayo kahit na nakasaad ito sa salitong batas. Minarapat ko rin sa pagkakagawa ng people kung paano alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Isang pinusan ang inilusan ang pagtungko ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations, at business sector. Ang dapat isa lang punten. Ang lahat niya makapag sa batas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties, in effect, determine the budget. There has been many studies already. And many groups have analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget. Oy, Hindi sila naniniwalang mapapalik ang House Bill version that is ang disgusting. political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang people's initiative, isang paraan para maisabay ang isang panukala na hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalat ng pila, 10% ng mga registradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district. Magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. Target ng movement na makakalat ng 7.5 billion signatures nationwide. Nagsisimula sa mga grupo ng pilot signature campaign sa Naga, Zamboanga at kausapin din naman nila ang mga esperahan at simbahan para gawing signature sites. Sa ilalim ng panukala, dapat isa lang sa national at isa lang sa local na mundo sa bawat political family. Kasama sa bawat